battle. Pero yung Cho, tingin ko ibaban pa rin. Pati yung 1-1 sa Blacklist International. Tingin ko, di ba nagkaroon na ng time na ang red side na team na yung assigned sa 1-1 ban eh. Oo. Ngayon pinag-iisip, ang tagal ng ban ngayon ng Blacklist. 20 seconds in, talagang nag-uusap si Masters the Basic at si Bonchan. There's your Cho, there's your respect na mga galing kay Bonchan. Yup, napakagandang ban from Blacklist International kasi iba talaga yung Cho din kasi pwede mo i-single out in the middle of the whole team kung sino yung gusto mong maging target. Yep. Now, for Echo, sinimulan na nila magbago ng kanilang mga ban. So, interestingly enough, it's going to be Valentina. Open yung Claude. Open yung Claude, open yung 1-1. So sinasabi dito ng Echo, pumili kayo Blacklist. Ano yung ibibigay nyo? It's going to be the Uy, Claude. napapalakpak. Papalakpak si Coach Robert, aka Ayun Trevor. na. One half of the double T. Coach management of Echo, Coach Trevor, pinalakpakan dahil alam nilang kuha nila yung Claude. What's the answer for Blacklist? It's the Akai. Okay, and perhaps Faramis. Faramis. So Alright. yung Echo, tingin ko, Barats ang kanilang magiging sagot dito. As it is their choice no, na previous game number 2. Barats Matilda, possible. Okay. Kaso Or binibigyan Barats ni Manila. Farsa. Naman na yung Farsa. Barats Lilia perhaps. Yung nakita natin kanina no game number 2. Nung may paramis na pinik. Sa bagay, nililate na pick na nga pala nila yung mga heroes for Yawi. Oo. Lilia nga damage na agad panlaban dito sa Faramis. Naka-pattern ata si Kuya Robert, si Tito Treb para sa kanyang picks. Kasi tingnan mo, ang bilis nilang pumili. What if kunin na nila yung Valir agad? What if that's the choice? Hindi, Barats pa rin. As predicted. And now, kukuha ba ulit ng Estes, ang Blacklist? That's the question. Pwede kasing kunin nila yung Estes, banana lang nila yung Valir. Pwede, no? Parang hindi na magawa yung same combo kanina kasi yun yung magandang gawin ulit ng Right. side ng Echo kung Faramis nga kasi yun yung pinang-counter nila kanina. Mukhang ibaban nga kung kukunin nila yung Estes ngayon. Ayun na. Benedict. Alright. Nice answer kasi Alright. kanina parang yun yung umaabot sa second phase ng banning Yes. ng Echo and ito yung kaya na uso yung ube split. Yes, ang ube split. Eto na. Parang tinawag na ni Jeep si Agent Zero sa laban na to. And there is the Grok ban mula sa Blacklist. Nakita nila yung effect ni Sanford. And of course, pwede siyang i-flex na maging hero ni Yawi. Echo, however, pwede na sila mag-focus sa bans doon kay Oheb. Like Beatrix as well as yung Irithel. Yeah. Nakita natin na naging choice kanina. Is it going to be Valir as the ban? It is. It is the Valir Valier. nga. Yep. So the Estes is open for Blacklist to take. Di mo There's na. your Estes ban. Binan na nila. Ito na. So para nangyari dito para sa Echo, specify na lang nila. I-limit pa natin yung heroes for Oheb tapos tanggalin natin yung sustain. Ito yung maganda sa best of 7 match, pati yung drafting nagiging intense eh. Yes. Okay. I wonder if yung Echo ay gumagamit ng... There's na Matilda na Ayan na. expected naman natin. I wonder kung kumukuha sila ng tipong Popol and Koopa, yung mga Selena, yung mga Trap City against the Matilda. Yun yung typically naging sagot. Oo. Or maybe they will go back to the Jawhead once again. Tapos kuha ng Uranus para kay Sanford. Knowing na yung Uranus yung pinangsasagot nila sa Benedetta. But this time, this is different. Naging successful ang mga Benedetta picks ni Agent Zero, Edward. Ilang beses natin nakita yung mga Lord Traps na call na ginagawa ng Blacklist International kung saan may nagsisplit. Jawhead pa rin ang sagot, Wolf. Yep, Jordan Uranus as we expected doon sa draft. And maybe ito na, babalik na tayo sa Irithel o kaya sa Melissa para sa Blacklist International. Thing with Irithel is kaya niya ding mamain yung St. Claude sa lane. Yung Melissa naman, pwede niya siya manalo dun sa laning stage. Kaso pagdating ng late game, baka madelix dun sa talon dito ng damage ng Lilia, for example. Tapos meron kang Claude. So baka more on Irithel na maging choice Para may ng Blacklist. movement, no? Pero parang Iba, Brody. Brody. So ang kukuhanin dito ni para sa Oheb Hero is a marksman na meron ding sariling pang-depensa. This is good, I think. Ay, maganda siya against Jawhead Yeah. if ever naiikot doon sa lane niya kasi automatic, parang luluntagan niya lang. Yeah. The problem here is hindi pa nanalo ang Brody sa ngayon. Yeah. Pero kung magagamit nila in the mid game, which is they are very strong at Matilda plus Faramis, Yeah. at banggain talaga itong Echo, they will have a chance. And I feel na itong Brody pick, yung pwedeng mag-make or break. Kasi ang dami na nating nakitang mga picks sa laban na to. One thing na pwede rin gawin ng isang Brody kapag kalinya ang isang Claude
ay pwede niya ma-cancel yung Blazing Duet with the second skill. Pwede niyang magdagdag ng extra stun. And this is so interesting. Blacklist International, binan na nila yung Valir. Binigay naman nila ulit yung Jawhead. Gusto nilang gawing 2-2 ang laban na ito. Masasagot natin ang question na yan. Dahil papasok na tayo muli sa ating laban. Brody is here. Para sa marksman ni Filipino Sniper Oheb. Ngayon natin makikita kung magiging effective nga ba yung bagong hero na ilalatag for Oheb. And this is a hero na pwede nating tutukan up until the mid-game kung Yes. paano yung magiging laning against sa Claude. Yep. Yeah. Clearing of minion wave, actually same concept pagdating sa ultimate na yun yung gagamitin. Ang ganda rin ng kwento na nakikita natin kay Oheb ngayong season. Inamin niya mismo sa sarili niya na naramdaman niya na hindi niya ba alam kung humina ba siya or talagang lumakas lang yung mga kasama niya. But again, with the help of his team and together ay nandito sila sa Grand Yep. Finals. Ibang klase si Oheb, lalo na kapag nilabas niya yung aura niya at Yes. kapag siya ay nanggigil. So, pwede natin sabihin na nakita natin yung the first leg or yung first half ng regular season. Pero yung second half of the season, Oheb, tapos yung kahapon na nakita natin kay Yes. Oheb, Monster Oheb. Monster Oheb talaga. Yung sinasabing Oheb God na Oo. era, kumbaga. This time daw, kailangan niya ulit magising ng malupit. Kanina medyo namamama siya dito. Well, I think it's more on the laning matchups. Yeah. Kaya doon sila nalulugi. This time, Brody, isang hero na doable yung ganong aggressive plays. Yeah. Pwedeng mag-outplay with this hero. Oh, tsaka mabilis din ang Brody to go for double laning. So pwede tayo makita agad ng yung tinatawag nating hatid sundo na play from Blacklist International para as early as possible ma-pull off na agad nila yung kanilang ubo strategy. Yeah. Kasi for the previous games, yun yung ginagawa ng Echo parang sinasalubong na sila agad to the point na napipigilan Yeah. yung mga supposed kailangan nilang gawin. Makikita natin ngayon kung makakapag-adjust ba si Oheb. Dahil of course, ang nagwagi kanina sa kanilang lane ay si Benny Cutie. This time ay sasamaan. Ito yung adjustment na ginawa ng Echo. Sinasamahan ngayon si Benny sa top lane. Different na rotation naman ngayon para sa side ng Echo. Aware sila na pwedeng mamain ng isang Brody yung Claude. Pero si Oh My Venus ang nandito for the vision at hindi sasalubong yung ibang players na Echo. Yep. Okay, nagsasaykuhan lang si Carl at si Oh My V. As Carl will secure the purple. Hindi pa nagpapakita si Yawi dito sa may top lane. Masyadong patient. Kanina ang ginawa ni Yawi, nag-invade siya dun sa jungle ng Blacklist. Oo. Kaya magkaroon sila ng advantage. But this time, masyado yatang matagal yung pag-stay niya dun sa may top lane. Gusto nilang i-secure yung gold na yan. Meanwhile, si Sanford Uy, na napupuruan. First blood agad para kay Agent Zero with that Petrify. Naalala mo to, Wolf? Season 7, ang laging nakaka-first blood, si Agent Zero Edward. Kapag hawak ang Benedetta. Kapag hawak ang Benedetta. Kita na natin agad, mainit agad para dito sa ating Agent Zero. Now for Echo, unfamiliar naman ngayon na nauuna sa kanila ang Blacklist International. Pero nga ginamit na ni Carl Teasing Retry para lang mas slow. Napakasakit ang damage dito. Pero Edward with an eye for an eye. Out. And he's able to escape. This Benedetta is back and doing wonders for Blacklist International. Agent Zero tinawag na para gumawa ng misyon. And one time ay na-interview ko si Edward at sinabi niya kabisado niya rin talaga kasi yung kits, yung mga nakakatapat niya, lalong-lalo na ang Benedetta. Kaya naman, ang gaganda ng mga moves na kanya nagagawa. Kaya pinik na rin agad ng Blacklist International at na-open sa kanila ngayong laro. Now 5 seconds for this turtle objective. Level 4. Hindi pa nag-level 4 si Oh My Venus, pero nakaposisyon na ang ating mga players dito. Cartesi mauuna for the jungler habang si Wise mag-clear muna ng minion wave. Alright. Sanji mag-zone out ng mga players, Yun na po. gagamit ng mga shadow energy. Halos wala na Uy, buhay. tinawag! Brandon agad win. Sama pa ng heavy spin. Wise wala na buhay, pero Cartesi makakuha ng turtle. Habang si Haji, ginamit ng cult altar disengage para sa ating mga teams. Walang namatay sa laban na yun, Ay, pero ba? kinabahan tayo din para kay Wise dahil tinawag din siya to help. Nabuhay pa siya with the heavy spin at kamuntikan. Sinundo eh. Para sabi, uy, mag-turtle ka dun. Para medyo Oo. delikado nga. Ito, ejector para kay Yawi. Guiding win muna ka para kay Oh My V. At going back to our turtle objective, turtle team fight kanina. Yung MVP doon si Sanji, I feel. Kasi yun, ganun yung nangyari. Kinailangang sunduin pa si Wise. Hindi siya makalakad. Nasa-slow siya ng shadow energy. And Sanji, meron siyang purify, so hindi siya ganun katakot. Alam niya makakapag-ultimate siya, Black Shoes. Tapos, nung time na tinawag na nga doon si Wise, may potential. Kaso, hinawakan ng konti ng Echo, dinelay nila yung Dinili pag-turtle ng nila. konti. Yeah. Dito ko nga nakikita na yung mechanics talaga ng Echo ay nakikita
nakikita natin dito. Yung tinatawag na ang bilis pumindot, ang daming pinipindot. Dahil in a way, kahit yung mga micro na mechanics na yun ay na-outplay ang Blacklist International. Bihira mo kasi makita na hindi basta-basta nakakakilang Reyna Yes. sa kanyang Matilda. Nag-pay off na ngayon yung sacrifice ni Yawi na instead na mag-invade dun sa Blacklist International at mag-stay sa mid lane, binantayan niya si Oheb. Lamang si Benny Cutie kanina, kaka-5 lang ni Oheb at meron tayong konting gold advantage, about 300 na gold advantage mula kay Benny Cutie na sobrang crucial sa early stage ng game. Nabantayan kasi. Sobrang crucial. Pero Haji dito ang mabait siya habang si Carl Tizzy. Nahabol dito si Omay V. Wise nandito na for the backup. And another poking stage na naman para sa ating mga teams. Pero sakit dito ng mga Ayan shadow na. energy ni Sanji. Here comes Agent Zero. Napakagandang ibig para sa side of Blacklist International. Sa mga palakon counter, Sanji is down. Oheb, sasama na rin sa team fight. Another player down for the side of Echo. 2 players down. Blacklist International ang lamang. Finally ay nakakita tayo ng tunay na kalamangan sa Blacklist. Agent Zero, Edward, mala Agent Hero sa pag-flank sa laban na yun. Sanford Hinatak. mamamabalit. Nahatak with the Shadow Stampede. Diretso dito. Ang Blacklist kukuha ng Turtle. Calling, Edward, 202, Agent Zero. Back-to-back plays mula sa Blacklist International. Dun sa may mid lane, ginamit na agad nila yung classic ube. At magtataka ka, bakit yan nila ginagalawan itong si Carl Tizzy? Where is the damage? Biglang nandun si Edward. Mula sa kabilang dako, biglang merong damage at punta ngayon ang side ng Blacklist. And then tinawag si OM. Sabay sundo mula doon sa Shadow Stampede. Ang daming hatakang nangyayari mula sa Blacklist International. At Simpleng galaw lang mula kay Edward. Nagamit tayo Black Ipit Shoes. na. Para nakita na natin ito kanina. Same side for the side of Blacklist. Another kill para sa kanila. Nakita na nila na nandun lagi si Sanji. Ano bang sinasabi nyo na hindi kami kumikil? Kaya rin namin gawin yung ginagawa nyo mga pick-offs. Klarong-klaro ngayon ang kalamangan ng Blacklist. Aragoy! At Aragoy, ang sakit nung Torn Apart Memory Ultimate ni Oheb. Ramdam na natin ngayon na sumasakit na yung Brody habang si Benny Cutie ay kamunti ka na makasira ng Torre doon sa may top lane. This is a different game right now. As Blacklist International, they're fighting fire with fire. Alam natin na kapag Matilda lineup sila, susugod sila. May Shadow Stampede pa si Haji. Ang ganda ng records ngayon ng mga heroes nila, like this! Pero sa top lane, may iwan dito si Wise. Heavy spin gagamitin niya. Habang yung side ng Echo, pipilitin na magkaroon ng team fight. Oheb, Free. free hit lang. Ng free hit. Habang si Wise, bumabalik. Sanji ang babawi doon. Gagamit ng counter. Haji, tatakas. Disengage for them. Isa lang makukuha para sa side ng Blacklist. Edward is here though. Alam nilang nandito si Edward. Susubok Uy! na May yun! flicker na naman! May bawi na naman ng Echo! Diretso kuha ng Torre dito! Non-stop action ang nangyayari dito sa may libreng Torre sa top. For Echo. And the game is even once again. Blacklist International, nahuli sila ng Echo. At wala pa rin si Edward noong time na yun, so kulang pa rin yung damage ng Blacklist. Eventually, nakakuha na kill yung Echo. Nagkaroon na konting delay with the count altar, kaya hindi rin na-save si Wise, which is very interesting kasi parang nagkaroon yata ng disconnect from Blacklist. Pero yung dahilan kung ba't na-force yung disconnect na yun ay dahil dun sa so-called teamwork. So-called teamwork. Madadodge nga lang doon yung Unstoppable Force. Sanji ay mamamatay. Kinexwin na para sa Ancient Zero. Habang sa Sanford, susunod natin mga players. Okay, disengage muna para sa ating mga teams. Okay, kailangan natin ngayon pagmasdan kung sino ba ang mas nakakalamang talaga. Ang ganda ng record ni Oheb, ang ganda rin ng record ni Edward. 3-0-2 na para kay Agent Zero. At alam ng Echo na pwede kasing mangyari yung mga flank ng Benedetta. Sabay si Benny Cutie, susubok dito, mahihila ng Stampede. Okay, wala muna mangyayari. Pero gusto ko lang sabihin, how crucial is this record para kay Edward? Mukhang yung camera ay nakatutok sa kanya ngayon with this Ganun lang. record. Saktong-sakto kasi siya na yung difference maker. Sinabi nga natin yung ube na may split, pero this time siya yung source ng damage. Eventually, sa late game, kakapusin sila with the Brody. Pero dahil meron sila nung kay damage Edward, yun na yung game changer. Subok sila sa top lane though. Ito na yata yung possible game changer. As in, Tonus welcome has been broke. Ang gandang ibig para kay Wise. Habang mga players ng Echo ay free hit lang. Dadating na si Haji. Torn apart memory para kay Oheb. Yawi's down. Ito yung difference maker dahil Brody ngayon ang pinili nila. Unlike Taklod na kailangan mong lumapit. At least yung Brody from afar ay pwede kang tamaan ng ultimate. Zero. Edward also may mission sa laban na to. Agent Zero with the mission. Kamuntikan ng masira yung Torres sa may middle lane. Another Ube split play para sa side ng Blacklist.
Yung Echo, kailangan nila talagang i-layer yung kanilang mga stuns. As you saw earlier, ginapos sila dun sa pag-hold kay May Venus na makunat na. Oy, si Okay, Edward. okay. Edward! Shutdown para dito sa bagyong Benny. At sabi ni Benny, kanina ka pa. Actually, kahapon ka pa. Edward, Benny Cutie also making plays para sa ng Echo. Tuloy pa rin ang Uy! laban. Hindi ba na, boss? Nagkagamitan na dito pero si Oheb, halos wala ng buhay doon. Habang mga players sa blacklist, magkakaroon ng call out or Sanchi with a Aray! play. May iwan Cortese, dinala sa ilalim ng Tony. Apat na players ng blacklist na makakasecure nun. Yun naman pala talaga ang plano. Kailangan apatan pero tuloy pa rin ang laban dahil yung ejector ay ginalawan. Eto na, May Venus with a circle eagle. Double kill na para kay Y. Sanchi lumalaban pa rin. Nandun yung guiding wind. Sa gift, si KTA Machine. 2-for-1 situation, non-stop action. Tuloy-tuloy ang pagpawis, tuloy-tuloy ang pagdugo ng It's dalawang Edward. kunan. And Edward with the push. Grabe at ligtas. Kasi nga naman, may sundo pa rin ni May Venus. And speaking of sundo, tinry ni Cartesian gapangin yung apat ng mga members sa Blacklist sa sobrang tagal ng sustain mula sa Blacklist through the cult altar. Bigla pa nagkaroon ng chance si Wise na humarap ng angulo para maipit si Cartesian papunta sa base. Akala natin na yung Echo hindi napapalag. In fact, mas pumalag pa sila afterwards, taking a kill out to Oheb. This time, Echo is feeling their power spike. Masakit na si Benny QT. Ayun na! Ayun na, Edward ay pumasok. Sanford mag-zone out. Wise sa makikita nila dito habang yung mga players ng Echo Alright. nakapwesto na rin. May dance na nangyayari ngayon. Lipad para kay May Venus. Sinong set-upan? Yun si Sanford. Susugod ba ang Echo? Si Wise ginamit ng heavy spin. Edward magagaling sa likod. Okay, ayaw muna ng mga players natin. Ayaw muna ng mga teams ng labanan. Pero yung Lord ay hindi mare-reset. Habang yung Blacklist nandito pa rin. Wise with that retribution. Edward with the kill. At yun nga yung mini-mention natin kaninang The Lord is a trap. Lalong-lalo na kapag gamit nila tong Benedetta na ito. This is Blacklist International leading by 2K. And- Ang lulupet ng mga KDA scores nila. Wise with a clutch retribution pero maganda rin yung minion wave clear kasi ng Blacklist International. Just at 10 minutes. Kanina, quiet yung mga bakbakan natin. This time, tuloy-tuloy. Nakita natin nung Lord na trap ng Blacklist International. Pinag-commit muna nila yung Echo, sabay out, tapos laban ulit. Alam nila na may favor itong si May Venus. So, yung sustain for the entirety of the team ay nandun. At nagising ang natutulog na Benedetta ni Edward na kanina na respeto. May laban ulit. Nag-flick out na si OMV. Yawi with the kill. O Yawi with that set. May ibig din na si Yawi. Heavy spin para kay Wise. Habang yung side ng Blacklist International with the kill again. Para kay Oheb. Habang yung Lord mumamarcha pa rin dito sa may top lane. Dead depensa. Habol mga players ng Blacklist. May Venus is here. Haji Edward, sama mo na rin. Goods na goods. Yung damage output ni Oheb. Hihilahin pa ni Haji dito yung dinosaur. The dinosaur comes in. Pero susubok pa ang Blacklist International with the push. May onting damage si Benny Cutie though. Back muna para sa ng Echo. Yung naging gamble dito ng Echo is to fight in the mid lane instead na i-clear yung mga side lanes, which meant na dahil hindi sila nakakuha ng kill, nakapag-push ang Blacklist sa mga sides. Ngayon, wala ng outer turret energy shields ang Echo at biglang lumaki yung lamang ng Blacklist. Dalawang back-to-back na sugal mula sa Echo na hindi nag-pay off. Una yung Lord fight kung saan natalo sila dun sa bait place tapos si Benny Cutie nandun sa may mid. So kinapos talaga sila ng damage. At yung pangalawa, tinry nilang depensahan yung mid with a clash at nagyari sila dahil doon. Nayari sila. Parang ang in-adjust ng Blacklist International dito. Bakit nga naman tayo magpo-4-1? Pwede namang dalawa ang may damage output sa atin. At yun nga, si Oheb at si Edward, sugod ulit sila. Sanford na nunuguna. Sakto na naman with a turn apart memory. The queen is down. Haji ginamit na yung cold altar. Edward may iiwan doon. Sanji mag-zone out with a tempest spin. Sanji ang naihatid. Haji ang makakakuha nun. Benny Cute hindi pa rin makakakuha ng kill. Dalawa ang patay sa side ng Echo. Every time na online yung ultimate dito ni Oheb, mag-go na mag-go. Shadow Stampede out. And every time na magpapakita si Sanford, binibigyan nila no? Alam na Binibigyan Blacklist nila. na kapag tatry mong tumakbo, meron kang torn apart memory. Yung Echo, ang daming beses nakakatakbo yung Blacklist kasi wala silang panapos sa ngayon. Yung Blacklist meron, may torn apart memory kasi. May torn apart memory kasi hindi siya kagaya kasi ng Claude Chats Beye na, Oo. na tututok ka pa eh. Oo. Yung torn apart memory, pipindutin mo na lang. Pagka-stocks, pindot ka na lang. Pag abot yung range, kayang patayin, kayang i-kill. Yun yung mga klase na gusto mo na umuwi pero hihirit ka pa saglit. Kasi Oo. if ever na nag-zone out siya ng mga players ng Echo, automatic ginagamit niya yung turn apart Mary. Why not kung makakuha ng kill? Oh, Sanford, Ibig sabihin na soldo si Sanford na naman. nastakan na. Kanina, ikaw yung Lista malupit. mo na. Kakasabi lang natin na yung adjustment with the Brody
yung nagiging key para sa Blacklist sa laban na ito. And now, itutuloy-tuloy pa rin nila. Basta't nastakan na, huli ka. Eto Edward na. sa top lane, ha? Edward nagpo-push. Medyo nahihirapan ang Echo ngayon. Kukuha ba si Lord? Magkocontest ba sila ang depensa? Another kill na naman para sa Filipino Sniper! Habang si Wise, nice heavy spin. Laban kay Bagyong Benny Haji with a kill. Blacklist International. Isa-isang kumukuha ng mga kill laban sa mga Orca. Habang si Saji at Sanford na depensa. At dito na yung big hit wave ng Blacklist International. Kailangan nila itong depensahan. Far. Echo, okay? Sobra ka naman dito para sa the Blacklist. Sabi dito ng Echo, depensa pa rin tayo. Sabay back, out, ligtas. Ang base ng Echo, tumatakbo ng Blacklist. But look at Fake Agent back, Zero. Edward. Fake back mula kay Edward. Edward. Meron ba siyang Petri? Doesn't have it. Edward though. Pero may minion wave Ay mukhang na, huli na. baka may kita siya dito. Carteezy, laban kay Oh My V at Edward habang si Wise nakapwesto na doon sa may Grabe. bandang Lord. Okay, this is just Blacklist International dominating this game. With the adjustment, hindi pa rin pala tapos. Hindi pa tapos, na-flicker na si Venus. Gustong tumuloy dito this time ng Echo. Yun yung kagat na ginawa ni Carteezy. Di mababurst, makakatakas habang si Edward, the Agent Zero, nandun pa rin ng gugulo. Anong nangyayari dito, Wolf? Gusto pa rin kunin ng Echo yung counter go. No, Blacklist, this is a trap. Katulad ng sinasabi natin, tingnan mo kapag ginagawa ni Wise, biglang merong re-reserva dun sa may kaliwa, biglang i-go ng Blacklist International. Kapag may nagpakita, katulad ito kay Sanji, i-go talaga nila at ang dami nang na-force na ultimate sa side ng Echo. Uy, si Haji, ginamit na yung Cold Altar. Ito na ang sign para pumasok mga players ng Echo. Oheb, Ito na si halos wala Edward buhay na doon. naman. Very cutie with that ultimate. Oh my Habang God. nagamit na yung mga ultimate ng mga players natin, walang makukuha na kill. Ganon ka-tight yung laban natin ngayon. 5-17. It's still Grabe. Blacklist on the lead. Pero grabe talaga yung siniset nilang trap. Ito ata yung bagong lineup nila eh. Ito yung nag-work na lineup nila. Yung may isang nagsisplit. Yung tinatawag nilang Ube split. Klarong-klaro all throughout this game. Blacklist ang nagdidikta kung kailan ang laban. They're owning Echo right now sa game number 4. Mind games is real. Ito si Edward. Nakita mo nung lumaban yung Blacklist, ay yung Echo dun sa may Lord, biglang si Edward nag-threaten ng isang Lord, ng isang split push sa may top lane. Kaya naman si Benny Cutie napaback, even si Sanford. So, sobrang hirap ng sitwasyon na ngayon ng Echo kasi parang sumasayaw talaga sila sa Yeah. sa beat ng Blacklist. At dito yung mini-mention natin kanina, Wolf, nag-usap tayo about yung Echo. Ang sinabi lang nila ng Game 1, kaya yon, napamali lang ako. Dito ngayon, mangyayari kung gaano sila kalupit sa mechanics, gaano kalupit yung kanilang pasok, gaano sila ka-highlight reel. Kasi talagang kontrolado ng Blacklist yung sayaw na to. Nakapwesto nga. Kaya nauuna din sila. Even for Carteezy, nahihirapan na. Pero si Oheb. Ohay pa kanilang target. Tournament member buhay pa rin. Habang si Yawi ang kanilang makakasalubong turnaround kill para sa side ng Blacklist International. Sanford at Edward meron sariling laban. The knock-up from the Lord is there. Wise and the rest of Blacklist International pushing forward. Another one for them. Sanji ginamit yung kanyang black shoes. Lumipad na ang Reyna. And Sanji is down. Habang nakuha pa ni Wise yung Lord. Maiwan dito Carteezy. Ang laban ng mga jugglers natin. Sanford halos wala na buhay doon. Kompleto pa rin mga players ng Blacklist. Call Edward! DC ang kanilang gustong maisig. As another one, Benny Cutie with a blazing duet. Pero Benny Cutie saving the day! Na-shutdown ni Benny Cutie dito this time si OM. Pero si Edward! Edward pa rin goes for the kill! Agent Zero! In this game! Tatapusin naman ang Blacklist International! Dalawa na lang din na pensa para sa side ng Echo. Ito na yung minion wave. Agent Zero, mauunang mangtore dito. Habang si Haji maka-mega kill na. Ito na ang Grand Finals. And it's going to be a 2-2 Blacklist International. Nagalit si Edward